Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken ka. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Jenny Medolor mula sa Eastern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Suspect, arestado sa Taytay Rizal, halos kalahating milyong shabu na samsam. Mag-amang miyembro ng Muro National Liberation Front, patay, babaeng anak nito sugatan sa pamamaril sa Maguindanao del Sur. At First Cebu Provincial Mobile Force Company, nagbigay ng police assistance sa pag-install ng smart house para sa mga apektado ng lindol. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Hindi nakaligtas sa mahigpit na pagbabantay ng batas ang dalawang wanted person na sangkot sa mga kasong rape matapos silang madakip sa magkahiwalay na operasyon ng mga tauhan ng Police Regional Police Office 1 sa lalawigan ng Ilocos Norte at Pangasinan. Yan ang tinutukan ni Police Corporal Mark Anthony Pico. Ang regional most wanted person sa San Nicolas, Ilocos Norte dahil sa kasong statutory rape at ang municipal most wanted person ng Pusurubio, Pangasinan dahil naman sa kasong rape sa magkaibang operasyon noong 13 ng Oktubre taong kasalukuyan. Inaresto ng mga tauhan ng San Nicolas Municipal Police Station katuwang ang RIU, RID Pro 1, PIU, 101st Maneuver Company ng RMFB1 at Ilocos Norte MARPSTA ang itinuturing na top 4 regional most wanted person. Ang 22 anyos na lalaki ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong statutory rape na walang nirekomendang piyansa. Samantala, sa bayan ng Pusurubio, Pangasinan, inaresto ng mga tauhan ng Pusurubio Municipal Police Station ang isang 19 anyos na binata na itinuturing na top most wanted person ng nasabing bayan. Sa bisa ng warrant of arrest ay inaresto ang suspect dahil sa kasong rape na walang nirekomendang piyansa. Ang dalawang akusado ay kasalukuyang nasa kustudiya ng mga nasabing police station para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon bago iharap sa korte. Ayon kay Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng PRO1, patuloy nating ipinapakita sa mamamayan ng Ilocos Region na walang liblib o malayong lugar para sa mga nagtatago sa batas. Ang PRO1 ay mananatiling matatag sa pangakong panatilihing ligtas, payapa at maayos ang ating mga komunidad. Sa sama-samang pagkilos, tiyak na magwawagi ang katotohanan at katarungan. Pahayag ni Police Brigadier General Reyes. Sapagkat ang kapulisan ng Region 1
ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Pico. Arestado ang isang high-value individual sa isinagawang bypass operation sa Bukawi na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 100 gramo ng shabu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mildred Tawagon. Value individual na sangkot umano sa illegal na droga ang naaresto sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Bukawi Municipal Police Station sa Barangay Kaingin, Bukawi, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Virgilio D. Ramirez, Acting Chief of Police ng Bukawi MPS, ang suspect na si alias Casper, 30 taong gulang at residente ng Barangay Binyang, Bukawi, Bulacan. Nasamsam mula sa kanya ang tinatayang 103 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na 700,400 pesos. Dinala ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Bukawi MPS para sa kaukulang disposisyon habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa kanya sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Bulacan Police Provincial Office laban sa pinagbabawal na gamot na hadlang sa kaayusan at katahimikan tungo sa pagkamit ng kaunlaran. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa dalawang high-value individual sa isinagawang oplansita sa bayan ng Taytay, Rizal. Nakatutok dyan si Patrolwoman JV Marie Mafoso. Ito ng Taytay Municipal Police Station ang dalawang high-value individual sa illegal na droga sa isinagawang oplansita sa Barangay Santa Ana, Taytay, Rizal. Ayon sa pulisya, pinara ng mga rumisponding pulis ang motorsiklong sakay ng dalawang lalaki. Ngunit tumanggi umano ang mga ito at nabigong magpakita ng kaukulang dokumento. Sa body search na recover mula sa mga suspect na sina alias Mike, 25, at Elmer, 42, kapwa residente ng Halahala, Rizal, ang tatlong sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 80 gram na tinatayang nagkakahalaga ng 544,000. Ang matagumpay na operasyon ay bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya ng Rizal Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Filoteo A. Gonzalgo, Acting Provincial Director ng Rizal PPO, laban sa kriminalidad at iligal na droga sa buong lalawigan. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevy Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isang makabuluhang aktibidad ang matagumpay na isinagawa ng Divilacan Police Station sa ilalim ng programang Sharing Tales and Morals to the Youth o Project Story para sa mga mag-aaral ng Barangay Ditarum, Divilacan, Isabela. Yan ang magandang balitang hatid ni Patrolwoman Rachel Ledesma. Matagumpay na isinagawa ng Divilacan Police Station sa pangunguna ni Police Major Teresito C. Kalimpusan Jr., hepe ng pulisya, ang implementasyon ng Project Story o Sharing Tales and Moral Lessons to the Youth sa Ditarum Primary School, Barangay Ditarum, Divilacan, Isabela. Naging tampok sa aktibidad ang storytelling session, talakayan tungkol sa anti-bullying at violence against women and their children, at nagbigay kulay sa programang pamamahagi ng mga tsinelas, school supplies at hygiene kits sa mga mag-aaral. Dagdag pa nito ang feeding program para sa mga bata at paaralan. Dumalo naman sa naturang aktibidad ang mga kinatawan mula sa Armed Forces of the Philippines, Local Youth Development Office, SK Federation, faculty and staff ng Ditarum Primary School, mga opisyal ng barangay at mga force multipliers. Nagpahayag ng pasasalamat sa PNP at mga katuwang na ahensya na si Honorable Magsaysay Fermin Punong Barangay ng Ditarum dahil sa pagdadala ng isang makabuluhang proyekto sa kanilang barangay. Sinimulan ang programa sa pamamagitan ng isang panalangin na sinundan ng pag-awit ng pambansang awitin. Samantala, nagbigay rin ng inspirasyonal na mensahe si Police Major Kalimpusan Jr. at ipinaliwanag niya ang layunin ng Project Story na maitaguyod ang mabuting asal, pagpapahalaga sa pag-aaral
at mas mapatatag ang ugnayan ng kapulisan at komunidad sa pamamagitan ng storytelling at moral education. Sumasalamin ang aktibidad na ito na ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas ay nagseserbisyo ng mabilis, tapat at nararamdaman. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma. Lumuhok ang Police Regional Office Mimaropa sa isinagawang Cascading and Consultation Workshop of the PNP Legislative Agenda for the 20th Congress na ginanap sa Tamaraw Beach Resort, Barangay Aninuan, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Alamin ang mga naging kaganapan mula kay Patrolwoman Ferlyn Joy Kawile. Pinangunahan ng Police Regional Office Mimaropa sa pamumuno ni Police Brigadier General Juvencio S. Badua Jr., Acting Regional Director, ang pagdalo ng mga delegado sa Cascading and Consultation Workshop of the PNP Legislative Agenda for the 20th Congress na ginanap sa Tamaraw Beach Resort, Barangay Aninuan, Puerto Galera, Oriental, Mindoro. Layunin na naturang aktibidad na ipabatid sa mga lokal na unit ng PNP ang mga isinusulong ng panukalang batas na magpapalakas sa hanay ng kapulisan, kabilang na ang mga pulisya para sa modernisasyon ng kagamitan, pagpapabuti ng benepisyo at proteksyon ng mga tauhan at pagpapaigting ng transparency at accountability sa serbisyo. Sa pumumuno ni Police Brigadier General Badua, binigyan diin ng Pro Mimaropa ang kahalagahan ng partisipasyon ng bawat unit sa ganitong mga konsultasyon upang matiyak na ang mga panukala ay tumutugon sa tunay na pangangailangan ng kapulisan sa rehiyon. Ang pagsasagawa ng workshop ay bahagi ng advokasiyang Bagong Pilipinas na isinusulong ang isang pulis na tapat, mahusay at makatao, isang kapulisang tunay na naglilingkod at nagpoprotekta sa sambayanan. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng PNP Mimaropa sa mga konsultasyong tulad nito, muling pinatunayan ng kapulisan ang kanilang dedikasyon sa reforma at kanilang malasakit sa bawat Pilipino. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ferlyn Joy Kawile, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Hindi na nakapagtago pa ang isang wanted person sa kasong homicide matapos itong maaresto ng mga tauhan ng Northern Samar Police Provincial Office sa Barangay 5, Poblasyon Pambuhan, Northern Samar. Ang report mula kay Patrolwoman Camberlight Flores. Mga awtoridad ng isang lalaking wanted person na may kasong homicide sa Barangay 5, Poblasyon Pambuhan, Northern Samar. Bandang alas 9:20 ng umaga nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile Force Company kasama ang Pambuhan Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong homicide na may inirekomendang piyansa ng 60,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Ang akusado ay dinala sa Pambuhan MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa akusado ay patunay lamang na epektibo ang pagpapatupad ng pambansang pulisya sa kanilang sinumpaang tungkulin na maghatid ng serbisyo publiko para sa mas payapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa isa sa mga pinakamasayang piyesta sa bansa, nagpakalat ng Police Regional Office 6 ng mahigit 300 na kapulisan para sa Mascara Festival sa Bacolod City. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Justine Halores. Nagpadala ang Police Regional Office 6 ng 300 augmentation personnel sa Police Regional Office Negros Island Region. Nito lamang 15 ng Oktubre taong kasalukuyan upang tumulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ginaganap na Mascara Festival sa Bacolod City, Negros Occidental. Isinagawa ang send-off ceremony sa Camp General Martin Teofilo B. Delgado at pinangunahan ito ni Police Brigadier General Josefino Diligan, Regional Director ng Pro 6. Sa kanyang mensahe,
binigyang diin niya ang kahalagahan ng tungkulin ng mga pulis sa pagtiyak ng kaligtasan ng publiko sa isa sa mga pinakakilalang pagdiriwang sa bansa. Tinimok din niya ang mga pulis na panatilihin ang disiplina, alerto at magalang na pakikitungo sa publiko. Dumalo rin sa nasabing seremonya si Police Brigadier General Arnold Thomas C. Ibay, Regional Director ng Pro-NIR, na personal na tumanggap sa mga augmentation personnel at nagpaabot ng pasasalamat sa Pro-6 sa kanilang walang sawang suporta. Ang mga ipinadalang tauhan ay mula sa Regional Mobile Force Battalion 6 at iba't ibang provincial at city police offices. Sila ay tutulong sa crowd control, traffic management at pagpapatupad ng batas sa panahon ng makulay na pagdiriwang. Inaasahan ng pagdagsa ng libu-libong bisita sa Bacolod City, kaya't mahalaga ang mas pinaigting na interagency coordination at security measures upang mapanatiling ligtas at maayos ang selebrasyon. Pagkatapos ng Mascara Festival ay babalik ang mga pulis sa kani-kanilang mga unit. Ang hakbang na ito ng Police Regional Office 6 ay patunay ng dedikasyon at malasakit ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan at pagkakaisa ng mga rehiyon. Isang malinaw na larawan ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong tapat, mabilis at nararamdaman. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Halyores. Nagpakita ng aktibong suporta ang mga tauhan ng First Provincial Mobile Force Company sa pamamagitan ng pagbibigay ng police assistance sa isinagawang pag-install ng smart houses sa ilalim ng 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan para sa mga naapektuhan ng lindol sa Cebu. Nakibalita dyan si Patrolwoman Flora May Asares. Bilang tugon sa pinsalang dulot ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa ilagang bahagi ng lalawigan ng Cebu kamakailan, agad na nagpaabot ng tulong ang Cebu Police Provincial Office sa isinagawang installation ng mga smart houses para sa mga apektadong residente sa ilalim ng 4PH o Pambansang Pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Nitong Oktubre 14 ng taong kasalukuyan, nagsagawa ng police assistance ang mga tauhan ng First Provincial Mobile Force Company, Warriors of the North, sa pangunguna ni Police Lieutenant Glenn B. Soliano, Deputy Force Commander, at sa ilalim ng direktiba supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Arnold Valenzuela, Force Commander. Ang aktibidad ay isinagawa sa Barangay Poblacion, San Remigio, Cebu, isa sa mga lugar na matinding naapektuhan ng nasabing lindol. Layunin ng presensya ng pulisya na tiyakin ang maayos, ligtas at sistematikong pagpapatupad ng housing assistance, bahagi ng patuloy na rehabilitasyon at recovery efforts ng gobyerno para sa mga nasalanta. Sa kabuuan, naging maayos at matagumpay ang aktibidad at patuloy na nakaantabay ang PNP upang mabigay ng seguridad, suporta at serbisyo para sa muling pagbangon ng mga apektadong komunidad. Karon, ang inyong kapulisan, kasamtangan, aniana usap sa San Remigio, lugar na usa sa mga lungsod na naigo sa 6.9 na linog. Naitabo ni itong Septembre 30, 2025 o tungod sa panghitabo dako nga kadaot sa maong trahedia. Kami mipahigayon og serbisyo nga tabang aron sa paspas pag-installa sa 4PH Village Smart Houses na himutang sa lungsod sa San Remigio. Kami andam kanunay nga moserbisyo alang sa katawhan ug kaayuhan para sa mga biktima sa linog. Mula dito sa Cebu Police Provincial Office, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Patay ang mag-ama na umano'y mga miyembro ng Moro National Liberation Front, habang sugatan naman ang anak na babae matapos ang insidente ng pamamaril sa Maguindanao del Sur. Ang buong detalye ng balita mula kay Patrolwoman Angela Bandarlepi. Patay ang mag-amang miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF habang sugatan naman ang isa pang babaeng anak nito matapos mabiktima ng pamaril sa Kapinpilan ang Patuan, Maguindanao del Sur nito lamang 13 na Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang mga biktima na sina Commander Boy Negro,
na ay Manilef SEMA Faction Commander, ang dalawang anak nitong sina Norodin Agaw na isang BPAT member na siyang nasawi at si Jahara Agaw na sugatan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng PNP na habang sakay ng payong-payong mga biktima patungong Barangay Kapinpilan upang dumalo sa isang selebrasyon ay bigla na lamang silang pinagbabaril ng di pa nakikilalang mga suspect na sakay umano ng Honda XRM na nagresulta ng agarang pagkasawi ng mag-amang biktima. Kaagad namang nakatakas ang mga suspect matapos ang ginawang krimen. Agad ding naisugod sa paggamutan ng sugatang babaeng anak ng biktima matapos magtamo rin ng tama ng bala upang mabigyan ng paunang lunas. Patuloy ang hot pursuit operation ng mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan at maaresto ang masalarin sa likod ng krimen. Mula rito sa Police Provincial Office ng Maguindanao del Sur, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Bandarlipe. Nadakip ng mga tauhan ng PNP Special Action Force ang isang number 44 PSR listed member ng local terrorist group sa isinagawang operasyon sa Maguindanao del Sur. Ang suspect ay nahaharap sa mga kasong murder at frustrated murder. Magbabalita diyan si Police Corporal Marcelino Termenes. Ito ng pinagsalib na puwersa mula sa 83rd Special Action Company, 85th Special Action Company Rapid Deployment Battalion at 44th Special Action Company 4th Special Action Battalion ng PNP SAF. Ang isang miyembro ng local terrorist group na si alias Samsorin na number 44 listed sa ilalim ng DI Hassan Group para sa ikatlong quarter ng 2024 sa Barangay Tucanalugong, Datu Abdullah, Sangki, Maguindanao del Sur noong October 10, 2025. Ang operasyon ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest na may criminal case numbers SA-901 at SA-902 para sa kasong murder at 3 counts of frustrated murder na may petsang August 23, 2021 na inisyo ng RTC Branch 15, 12 Judicial Region, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Na-recover mula sa suspect ang isang caliber 45 pistol, 7 bala at isang magazine. Nasa kustodiya na ng Datu Abdullah Sangki Municipal Police Station, Maguindanao del Sur, Police Provincial Office ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya para sa dokumentasyon at wastong disposisyon. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Marcelino Termenes, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Police Corporal Termenes. Sa tuloy-tuloy na operasyon ng pulisya kontra iligal na droga, naaresto ang isang drug suspect sa ikinasang bypass operation ng PNP sa Malaybalay City, Bukidnon. Narito ang report ni Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang individual sa ikinasang bypass operation ng mga operatiba ng Malaybalay City Police Station sa Barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jopet Paglinawan, OIC ng Malaybalay CPS, ang suspect na si alias Ken, 30 taong gulang at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang operasyon ay nakuha ang 6 na pakete ng hinihinalang dried marijuana leaves na may bigat na 15 gramo at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga drug paraphernalia. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Berdos. Sa bisa ng warrant of arrest, inaresto ng mga operatiba ang isang most wanted person ng Region 11 dahil sa nakabinbin nitong kasong murder sa Kapalong, Davao del Norte. Ang balita mula kay Patrolwoman Daphne Pasaol. Aresto ng mga otoridad ang tinuturing na top 6 most wanted persons sa buong Region 11 para sa buwan ng Oktubre sa sinagawang manhunt operation sa Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte nito lamang 14. Kinilala ang suspect na si alias Jono, 30 anyos, isang magsasaka at residente ng Purok Kimataan 2, Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Siya ay naaresto dakong alas 8:35 ng gabi ng nasabing araw sa mismong lugar ng kanyang tirahan sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder na walang piyansang inirekomenda.
Ang matagumpay na operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng Regional Intelligence Division 11 at naisakatuparan sa ilalim ng direktiba ng Police Regional Office 11, Regional Director Police Brigadier General Joseph R. Argiles bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa lahat ng anyo ng kriminalidad sa rehiyon, lalo na sa pagtugis ng mga most wanted person. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaol. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pasaol. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 70 days na lang, Pasko na! Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Jenny Midolor, mula sa Eastern Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.